Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anahan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. We welcome another Saturday morning. Kamusta po kayo mga ka-agri? Ito ang Maunlad na Pilipino kung saan muli hatid po namin sa inyong kalaman, balita at talakayan. Siyempre, naiikot sa sektor ng agrikultura. As we always do here sa ating program, we give thanks and praise sa ating amang lumikha. Manalangin po tayo. Lord, salamat sa lakas at talino na iyong ipinagkakaloob. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang at bigyan ng linaw ang aming mga isip, gayon din tibay para sa aming mga puso. Naway maging makabuluhan ang aming mga ginagawa at magtagumpay ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa iyo. Of course, for MNP, tinataas din po namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming dalangin sa matamis na ngalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, minsan ang mga simpleng bagay ang may pinakamalaking halaga. Magandang umaga po! Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 23, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 34 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Onting advisory, lalo na po or sa benepisyo po ng mga bago natin nagkapakinig, tayo po ay accessible sa online streaming ng dzas.febc.ph, gayon din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa radyo, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. And for this morning, we are so happy to have ang Chief ng Partnerships and Accreditation Section mula po sa Agricultural Training Institute sa Cagayan Valley na base po sa San Mateo. Yan po ang sa Isabela. So, hello po sa inyo. Magandang umaga po and thank you so much po kay Sir JV Masilang para po sa bahaging ito ng ating programa. Ang ating pong panauhin maya-maya lamang ay si Dr. Maurian Turingan. Si Doc Maui po ay didiscuss sa atin tungkol sa swine artificial insemination facility as part po or para po sa ating Agri On Air, isang segment po na of course, katuwang po natin ang ATI. Thank you so much. And aside po sa ating panayam na ito, tunghayan din ng Regions on the Go. Yung, sa mga nag-aabang po ng mga balita mula sa rehiyon, yan po ang tamang segment para sa inyo, para po sa updates ng ating Philippine Rural Development Project, isa po sa mga programa po na kaangkla or nasa Department of Agriculture. Ito po ang segment na Unlad Komunidad at ang ating Agri-Trivia segment. Yun, we're so happy to always have na staple po ng ating programa para hindi po kayo umuwing walang bagong kaalaman. Siyempre, ang atin pong batid ba ninyo? Siyempre din. Puro siyempre, no? Of course, sigurado, walang duda. Hatid po namin yan sa inyo. Muli, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And para po sa ating episode this morning, narito po muli ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
Pinatunayang muli ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 na walang pinipiling lugar ang tunay na serbisyo alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos isagawa ang Agri-Serbisyo Caravan sa Barangay Palyas, Bambang, Nueva Vizcaya noong Agosto 14, 2025. Tinatayang nasa 80 na magsasaka ang dumalo sa naturang kaganapan na tumanggap ng compost fungus activator, biofertilizer, biocontrol agents, calamansi, pomelo seedlings, vegetable seedlings, at assorted seeds. Isinagawa rin ang on-site soil analysis gamit ang soil test kit sa mga lupa na pagmamay-ari ng mga magsasakang gustong malaman ang fertilizer na kanilang gagamitin at testing of pesticide residue gamit ang rapid test kit, pati na rin ang demo on grafting. Maging ang technical briefing on the utilization of soil laboratory results and soil fertility map at technical briefing on proper soil sampling procedure ay matagumpay ding naisagawa. Samantala, pinangunahan ng Integrated Laboratory Division, Regional Soil Laboratory, Research Division, Regional Crop Protection Center at Nueva Vizcaya Experiment Station ang naturang caravan para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Casel Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat. Nasaksihan ng mga magsasaka ng palay mula sa mga clustered area sa Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay ang aktwal na paggamit ng drone sa mga palayan. Sa pangunguna ng Fertilizer and Pesticide Authority or FPA, isinagawa ang information caravan on the safe and judicious use of fertilizer and pesticides for drone application nitong ika-22 ng Hulyo, ika-5, ika-7 at ika-12 ng Agosto ngayong taon. Layunin ng aktibidad na isulong ang paggamit ng drone technology upang mapabilis ang gawain sa bukid at masiguro ang ligtas na paglalagay ng abono at pagsaboy ng pestisidyo. Ito pong ating drone information caravan ay in support po ito sa Drones for Rice program ng Department of Agriculture. Tinalakay rin ng Crop Protection Association of the Philippines ang mga responsibilidad ng mga kumpanyang nagbebenta ng abono at pestisidyo, gayon din ng mga magsasaka. Binigyan din nila ang tamang paggamit, pag-iimbak at pagtatapon ng mga ito. Samantala, ipiniliwanag naman ng DA Rice Program sa mga magsasaka kung paano maging benepisyaryo ng Agricultural Drone Assistance for Rice Clusters. Ang kagandahan pong may dudulot nito ay magiging safe po ang aming mga magsasaka kapag drone po ang aming ginamit sa pag-spray ng aming mga palayan, sa pagsabog naman po ng mga binhi ay makakasave ng oras. Ibinahagi rin ng FPA ang kanilang mga inisyatiba upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit ng mga nasabing agricultural inputs. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Kagalakan sa puso at pasasalamat ang nagibabaw sa mga magsasaka ng mais sa isang barangay ng Madrid, Surigao del Sur. Ito ay sa kadahilan ng nakita nila mismo ang performance ng corn combine harvester at corn husker sealer kasama si Vilma Talisik, farmer cooperator ng Barangay Bagsak, Madrid, Surigao del Sur para sa naturang intervensyon. Ang naturang mga makinarya ay bigay mula sa Department of Agriculture Caraga para sa Madrid Corn Growers Agriculture Cooperative. Ang pagkakaisa at hangaring uunlad ang mga miyembro nito ang siya nag-udyok sa samahan na maging benepisyaryo ng makabagong makinarya ng sakahan mula sa pamahalaan. Sa tulong na rin ng kanilang Local Government Unit or LGU, laking ginhawa ngayon ang natamasa sa grupo sa kanilang pagmamaisan at inaasahan ang mas malaking produksyon ng mais mula sa naturang bayan. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng Agri On Air, mga ka-agri, katuwang po natin dito ang ating training arm ng Department of Agriculture, ang Agricultural Training Institute. At ang segment po natin ngayong araw na ito ay mag-feature po ng ating usapin tungkol sa Swine Artificial Insemination Facility. At dahil dyan makasama po natin ang Chief ng Partnerships and Accreditation Section mula po sa ATI Cagayan Valley na base po sa San Mateo, Isabela. Walang iba kundi po si Doc Marian Toringan. Doc Maui, kamusta po kayo? Welcome po sa ating programa. Yan, okay lang po. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig po at sa lahat po ng masisipag na magsasaka po at nag-aalaga po ng mga hayop po dito po sa ating bansa.
Yun. Thank you po so much sa inyong panahon, ma'am, to discuss with us yung nabanggit nating topic before we started. Syempre po, more than po yung ating designation na nabanggit din. Pwede po ba magpakilala po muna tayo para sa ating mga tagapakinig? Ano na po tayo katagal nag-work for ATI and yung specialization siguro baka matouch na rin po natin. Okay po. So, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay, yun nga po sabi po ng ating host ay Maury Anturian po, isang lisensyadong veterinaryo po, na kasalukuyan ay isang senior agriculturist po dito sa ATI Region 2. At ako po ay ang task ko po ay maging focal person po ng livestock program at syempre po as hepe po ng PAS ng aming tanggapan. So dito po sa ATI Region 2 po ay patuloy po yung pagbibigay po natin ng iba't ibang serbisyong teknikal at sa ating mga magsasaka. Pero lalo nga po sa larangan po ng paghahayupan dahil kahayupan po ang aking espesyalisasyon dahil nga po sa veterinaryo. And of course po ay napasok po ako sa ATI ng 2016 and yun, hanggang ngayon po andito po tumutulong sa ating mga magsasaka. Wow! At ayun nga po sa mga ano po natin dyan, veterinary po ay maraming salamat po for being with Department of Agriculture. Sa inyo po ma'am, of course, sa ating ATI po naka-designate. And dito po sa mga ano natin, activities, ano po yung parang pinakahinahawakan po natin sa ano po? PAS po, no? PAS po at saka ang focal ship ko po ay ang livestock program at saka yung Opo. ating Africa. Ayun nga yun sa ating usapin ngayong araw na ito, yung binuksan po recently recent ka po ba ma'am, yung swine artificial insemination facility. So kailan ba yan ma'am nabuksan at saan po ito matatagpuan? Ano po yung parang specialization din ng facility na ito? Ano bang makikita natin dyan ma'am? Parang ano ba yan? Mga state of the art, mga ikanga nila na equipment, ganyan? Okay, so buena mano ngayong Agosto po yung ating pag-inaugurate ng ating swine artificial insemination sa barangay o yung SWAIB na tinatawag po natin. Ito po ay 4.7 million worth na AI facility na kung saan binigyan po natin ng climate controlled and biosecured na facility ang ating 10 bore. 10 bore na magbibigay po ng dekalidad na similya para po ma-upgrade natin yung breed ng mga baboy dito po sa ating lugar. So, ito po ay located sa Babaran, Etiague, Isabela. At ito na po yung pangalawa natin na Artificial Insemination Center sa lalawigan po ng Isabela. So, ito po ay, yun nga, gaya ng sabi ko po, ay puno ng modernong kagamitan. Kabilang na po yung AI laboratory natin, mga kasangkapan or equipment po doon, at saka yung 10 GP bores or grandparent bores, at saka yun nga po yung biosecured na tirahan nila. At lahat po niyan ay nakalaan para po sa pag-revive po ng industriya ng pagbababuyan dito po sa lalawigan ng Isabela. So, gaya ng sabi ko po, ito po ay 4.7 million na project mula po sa Department of Agriculture at ang ATI, sa ilalim po ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion, o yung tinatawag nating INSPAR. So, itong proyekto po na ito ay simbolo po ng pagtutulungan ng gobyerno at ng private sector para sa ikakabuti po ng lokal na magsasaka ng Isabela. So siguro po, ito na po yung ginagawa natin and regarding po sa ating livestock sector. Ma'am, pwede po bang makwento lang natin? Siyempre, we know po sa Department of Agriculture yung ano niyan, yung parang yung ika nga nag-inspire. Pero kamusta po ba ma'am yung sa situation na talagang nag-ano po nito, parang nag-lead po sa pagkakaroon po natin ng ating swine artificial insemination facility? Ayan. So, unang-una po, syempre po, yung purpose nga natin na to upgrade yung genetic
make-up ng ating mga baboy. And pangalawa po, ito po ay isang paraan na rin po natin para maiwasan na rin po natin yung pagkalat ng ASF o pagkakaroon ng ASF. Kasi di po ba, alam naman po natin ang traditional na ginagawa po ng mga magbababoy ay yung boar for hire. Yung idadala po yung boar sa babuyan na o kaya dun sa piggery po ng isang magsasaka. So with the artificial insemination po natin, na alam naman natin na hindi na natin kailangan ng manual or actual na pagsampa ng baboy sa ating inahin, ay maiiwasan po talaga yung pagkakaroon ng ASF. At alam naman natin na kapag dekalidad na AI center, ay alam natin na dumaan sa pagsusuri yung mga similya at sisiguraduhin natin na walang sakit kasi yung boar na ating pagkukuhanan ng similya. With that po ma'am, masisigurado natin na hindi nga po kakalat yung ASF or hindi magkakaroon ng ASF sa mga hihingi po ng similya po neto. And ito pong AI center po kasi natin, though alam naman natin na mahirap po mag-alaga din ng bulog po sa mga bahay-bahay. So para po malesen din po yung cost ng production, we will go to for artificial insemination na talaga pong mas mabilis at saka mas marami po yung mabibreed kumbaga na mga baboy. Yan po. So talagang sa nakikita po natin dito, syempre maaga po yung ating mga kawani sa kagawaran ng agrikultura and of course sa public po natin na definitely meron po tayong ginagawa to prevent ASF dun sa pinsala niyang nagawa, particularly po sa ating lugar dito sa ating Cagayan Valley. And with this facility po ma'am, syempre parang pag narinig po ito ng mga magbababoy natin, automatic po ba pwede sila or meron po silang qualifications? Sino po yung mga pwedeng makinabang sa facility natin na ito? Ayan. So, ma'am, ang tinatanong niyo po ba kung qualified na maging beneficiary po ng AI Center or yung magiging proceed na po ng ating AI Center? Yung qualified na lang po siguro, ma'am. Okay. Po. So, ito nga po, itong SWAIB natin na project under Inspire po ay nagsimula noong 2022. So, marami na po tayong mga recipient po dito at sila po ay dumaan nga po sa evaluation. Ang mga qualified po na mga recipient para po dito sa ating AI Center ay mga farmer cooperatives and association, yung FCA natin, mga local government units, state university and colleges po, at saka yung ating mga learning site and ESP. Mga learning site cooperators at ESP. So, dito po sa ating rehiyon ay ang mga naging qualified na beneficiary po natin doon po sa hinihintay po nating apat po na AI center natin, ang Provincial Local Government Unit ng Isabela, ang isang learning site po natin dito po sa Itiague, at saka yung Provincial Local Government din po ng Nueva Vizcaya, at saka Provincial Local Government Unit ng Cagayan. So sila po yung apat po na recipient natin ng ating AI Center na inaasahan po natin na mag-work po ito sa taon po na ito, lahat po sila kapag na-deliver na po yung mga boards at naipatayo na rin po yung mga facility nila. Doc Maui, ito po ba ay open lamang po sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley or anyone po, particularly yung mga taga-livestock po natin na makikinabang ay welcome sa facility? Opo, lahat po. Oh, so open pala ito din sa kanino po sila makikipag-ugnayan kapag gusto po nila na ma-retrieve na ating mga yung mga similya po natin na for their use din po. Okay po. So, sa mga interesado po na hog raisers na gustong maka-avail ng ating ng similya, mula po sa mga nasabi ko pong AI Center, sa ating mga Provincial Local Government Unit na beneficiary natin, ang sinabi po nila ay magiging libre po kasi ito, tulong po nila sa mga magsasaka ng kanilang mga lalawigan.
So maaari po ang mga magsasaka ay pumunta po sa mismong Provincial Veterinary Office ng Nueva Vizcaya, ng Cagayan at ng Isabela para po makapila at may masabi po na gusto po nilang i-avail yung similya po na galing nga po sa AI center natin. Or maaari naman po na kapag malayo po sila sa ating breeding center or yung AI center natin, maaari pong pumunta po sila sa kanilang municipal agriculture office para po makapag-set sila kung paano po yung pag-avail po ng similya sa mas madaling paraan. Ano po? Ayun. So, yun So, napaka-accessible po no dun sa mga hog raisers nga po natin. Nabanggit po ni Doc Maui kung saan po tayo pwede magtungo para hindi tayo ligaw-ligaw para dun sa pag-avail ng ating serbisyo ng ating AI facility na ito sa kanilang lugar sa rehiyon po sa Cagayan Valley. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa ay kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa ay kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kay kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAP. Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi, para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing Chub-chub! at dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa.
Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, ay narito po ulit tayo sa Maunlad na Pilipino. Meron po ba tayong, with this question ma'am, we would like to touch din, sino kaya yung mga pwede natin mga pasalamatan? Siyempre yung mga organisasyon, mga individual marahil na mga nakasama natin sa pagbuo po ng ating facility. Okay po. So, ayun nga po, hindi naman po maisasagawa or mapupulfill itong mga projects na ito without the help of our mga partners. Ano po, especially po ang mga ang ating partners sa DARFO2 na lagi pong sumusuporta sa atin. And syempre, yung mga partners po natin sa PLGU or the Provincial Local Government Unit and Municipal Local Government Unit na nagbigay po ng kanilang counterpart na suporta, lugar at saka manpower po para sa ating operasyon. At syempre sa ating mga recipient din po na yung ating learning site, ano po, na nagbigay din po ng kanilang buong puso at saka syempre yung kanilang counterpart na din po sa pagbuo po ng project po na ito. And dagdag ko na rin po ang mga barangay officials din po na talagang nagsilbing naging tagapamalita para po sa magandang balita po na ito. Kaya po alam na po nila ngayon yung mga karatigbayan o kaya mga barangay na meron nga po tayong napakagandang AI center sa mga lugar na aking nabanggit kanina. Ayun. And of course, ma'am, how does this facility complement po sa mga trainings na, of course, excellent na ino-offer po ng ating ATI and iba pang mga activities po natin sa ATI Cagayan Valley? Okay po. So, ang ating SWAI po o ang ating AI Center ay yun nga po nakalagay naman lagi sa ating mga Memorandum of Agreement sa ating mga recipient na ito po ay isang techno-demo kasi pinapakita natin kung gaano kaganda yung isang makabagong AI center. Ano po? At syempre, dahil ito po ay Techno-Demo Farm, masasabi po natin na ito yung tamang lugar na kung saan magbe-benchmark yung ating mga trainees. Magbe-benchmark o kaya magpa-practice. So ito po yung magiging training venue for practicums ng ating mga training sa artificial insemination, sa swine production kasi introduce na po natin yung ating bago nga pong paraan sa pagpapalahi ng mga baboy. So yun po, magiging training venue po ito at saka magiging model natin kapag yung mga may kaya namang mga magbababoy at gustong magkaroon ng kanyang sariling AI center, sino-showcase po natin ito na ito po yung magandang design, ito po yung magandang teknolohiya po na kanila pong pwedeng sundin. So yan po. And with that, more exciting things are yet to come sa ating RTC po sa Cagayan Valley. And with that, meron po ba tayong mga nais banggiting upcoming activities na pwede natin abangan? Opo. So dito po sa ATI Region 2 ay hindi po natitigil ang ating ahensya sa pagbibigay po ng mga iba't ibang project, activities, ganun po dito po sa ating rehiyon. So ngayon po ay
Marami pong mga trainings ano po o pagsasanay na sumasaklaw po sa iba't ibang commodities gaya po ng rice program, corn program at iba pa sa atin. And then, pero sa ilalim po naman ng livestock program ay kasalukuyan po ay inihahanda po natin yung 1 buwan na pagsasanay sa artificial insemination and pregnancy diagnosis para naman sa large animal, baka, kalabaw, ganun po. At susundan din po ng isang pagsasanay naman sa artificial insemination sa mga small ruminant o mga kambing. Ano po? So, sa ngayon po ay nakikita po natin yung trend ng training natin na yung pag-upgrade ng breed ng ating mga hayop. Kaya po in na in ngayon yung pagsasanay po sa artificial insemination. And bilang bahagi rin po ng ating patuloy na pagsuporta sa pagpapalaganap po ng teknolohiya at kaalaman, ay tayo po ay aktibong nakikibahagi pa rin sa nalalapit na Beef Congress ano po dito po sa ating rehiyon sa susunod na linggo. So ito po ay bahagi din po ng ikalawang Techno Forum ng ating si Bafraden. Ano po? So dagdag din po natin na sa susunod na linggo ay meron din po tayong Techno Forum under the CFIDP natin na gaganapin po sa bayan po ng Pamplona. At lahat po ng ito ay bahagi ng ating layuning makapagpahatid ng dekalidad na serbisyo at makabagong teknolohiya para tuloy-tuloy po yung suporta natin sa ating magsasaka at livestock raisers ng rehiyon. So marami pong nakapila na mga activity po dito po sa Region 2 para po sa ating mga magsasaka. Yun. Sa ating mga listeners, sana na nagkaroon kayo ng opportunity na maisulat yan. But nevertheless, meron tayong mga official channels kung saan nyo ito pwedeng balikan. Kabilang na nga dyan, tama po ba, Doc Maui? Nasa Facebook ating yung mga nabanggit po Yes natin. po, naka-advertise naman po. So hindi po talaga maliligaw ang anyone na siguro nandun na matagal sa hog racing industry and yung mga nais pa lamang mag-umpisa. Marami tayong resources, gamitin po natin ito. Hindi ko alam saan yung original para may familiar na pinanggalingan ng isang yun. But that is to entice po ang mga nakikinig natin nga po na resources are available po. With that, Doc Maui, baka may nais po kayong ipaabot na kahit short message po para sa ating mga listeners, lalo na dyan sa mga kababayan po natin sa Isabela at buong Cagayan Valley. Okay po. So sa lahat po ng ating mga masisipag na magsasaka at mag-aalaga ng hayop, lalo na po sa ating mga kababayan po dito sa Isabela at sa buong rehiyon ng Cagayan Valley, isang mainit at taus-puso pong pasasalamat po sa na gusto po namin ipaabot po sa inyo sa kabila po kasi ng mga hamon sa sektor ng agrikultura ay patuloy po tayong lumalaban. Nagsusumikap, bukas loob na tumatanggap ng makabagong teknolohiya at kaalaman. Yun po yung inspirasyon po talaga namin yun para maglingkod po sa inyo ng mas mahusay pa o mas mabuti pa. So ang pagtatayo po ng ating AI facility at iba pang proyekto ng ATI ay handog namin po para sa inyo upang higit po ninyong mapalakas ang inyong kabuhayan, mapabuti po ang lahi at kalidad ng inyong mga alagang hayop at higit sa lahat magkaroon kayo ng mas maraming oportunidad para sa isang masagana at maunlad na kinabukasan. So bilang katuwang po ninyo sa kaunlaran, ang ATI Region 2 po ay nananatiling bukas po at handang maglingkod po sa inyo. Kami po ay patuloy po na magdadala ng dekalidad na pagsasanay, technical na suporta at makabagong kaalaman sa bawat sulok po ng ating rehiyon, mapabatanes man, mapakwan. Ayan, kami po ay darating para po kayo po ay tulungan. So, hinihikayat ko lang po kayo na makipag-ugnayan lang po sa amin, lumapit po sa amin para po malaman po namin kung ano po yung mga kailangan po talaga ninyo na programa at mga aktibidad. So, yun nga po ma'am, sa ngalan po ng aming ahensya, ang Agricultural Training Institute ng Region 2, sa pamumuno po ng aming OIC Center Director, na walang iba kundi si Dr. Clarice Marayag Alaska. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tagapakinig natin na tumatangkilik po sa ating programa. So muli po, maraming salamat po at naway pagpatuloy pa po natin ang ating pagtutulungan para po sa progresibo, moderno at saka makataong agrikultura para sa buong lambak ng Cagayan.
Ayun, wala po sa Lambak ng Cagayan. Nakasama po natin ang Chief ng Partnerships and Accreditation Section. Walang iba kundi si Doc Maui Turingan. Maraming salamat po, Doc Maui. Suportahan po natin ang ating swine artificial insemination facility. So bagong-bago po ito para sa inyo. Once again, maraming salamat po. Thank you din po. Muli, narito ang Unad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong araw sa Unlad Komunidad, ating tatalakayin ang mga mahalagang kaganapan mula sa ika-19th na World Bank Implementation Support Mission at ika-4 na misyon para sa DA-PRDP Scale-Up. Kamakailan lamang ginanap ang wrap-up meeting ng World Bank ISM noong ika-6 ng Agosto sa Department of Agriculture Central Office sa Quezon City. Dito muling kinilala ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DA-PRDP matapos itong makatanggap ng satisfactory na rating mula sa World Bank para sa performance nito sa Additional Financing 2 at sa kasalukuyang scale-up implementation. Ang naturang assessment ay bahagi ng isang buwang technical discussions at field validations ng mga IREP at iBuild sub-projects sa North Luzon at Visayas. Saklaw ng pagsusuri ang proseso ng implementasyon, pamamahala ng pananalapi at procurement, monitoring at evaluation, at environmental at social safeguards. Sinuri rin ang mga work and financial plans, pati na ang target para sa natitirang yugto ng proyekto. Ayon kay Mio Takada, Senior Agriculture Economist ng World Bank at Task Team Leader, kapuri-puri ang performance ng DA-PRDP. Aniya, malinaw ang epekto ng proyekto sa kabuhayan ng magsasaka at mangingisda. Bagamat may ilang hamon sa implementasyon ng ilang sub-projects, binigyang diin ni Takada na may mga paraan pa upang mapabuti ang serbisyo, masubaybayan ang resources, at maisabuhay ang mga best practices upang maisulong ang proyekto. Formal na nagtapos ang AF2 noong July 31, 2025 na may matitibay na resulta sa mga pangunahing development indicators. Tumaas ng 24% ang kita ng mga magsasaka at mangingisda at 42% para sa mga kasali sa enterprise development. Umangat ng 111% ang marketed output at halos 1.5 na milyong magsasaka ang nakatanggap ng suporta sa agrikultura kung saan 49% ay mga kababaihan. Sa kabuuan, sinuportahan ng proyekto ang 593 infrastructure sub-projects na nagkakahalaga ng 41.21 billion pesos at 738 enterprise ventures na may kabuuhang halaga na 4.22 billion pesos. Patuloy rin ang pag-usad ng PRDP Scale-Up. Sa ngayon, merong 117 infrastructure sub-projects na nagkakahalaga ng 18.29 billion ang naaprumahan, kung saan 86 ay nasa ilalim na ng konstruksyon. Sa larangan ng enterprise, 34 sub-projects na may halagang 3.96 billion ang kasalukuyang pinoproseso. Ayon kay DA Undersecretary for Operations Roger V. Navarro, higit pa sa infrastruktura at negosyo ang epekto ng proyekto. These efforts are more than infrastructure and enterprise. They are instruments of empowerment of our farmers and fisherfolks. The strengthened engagement of communities and the strong partnership with local governments are very, very remarkable. The sense of shared purpose emerging from these encounters is something richer than metrics can capture. Beyond numbers and outputs, this mission revealed the heart of development. The stories of proponent groups, individuals who rise above challenges, find solutions, and create impact where it matters most. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng pakikilahok ng mga komunidad at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, na ihatid ng proyekto ang makabuluhang suporta sa mga magsasaka at mangingisda.
Ang ganitong pamamaraan ay nagdulot ng pangmatagalang pagbuti sa kabuhayan at mas matatag na komunidad. Nagtapos ang ika-19th na ISM sa mga napagkasundoang susunod na mga hakbang upang higit pang mapalakas ang implementasyon at mapalaki ang epekto ng PRDP interventions. Para sa iba pang balita tungkol sa bagong yugto ng PRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang opisyal na programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. And that has been your Unlad Komunidad. Bahagi pa rin po ito ng mga hatid sa atin na updates ng Philippine Rural Development Project. So abangan pa rin po ang segment na ito dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Muli po, para sa umagang ito, walang paliyang hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang Sabado mga ka-agri! Eto na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Kayo ba ay mahilig gumamit ng mga bagay na yari sa abaka? Batid ba ninyo na ang abaka, na kilala bilang the strongest natural fiber in the world, ay ginagamit na ngayon sa paggawa ng bulletproof vest? Eto na nga, nakatakda ng isa lang sa quality testing ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Department of National Defense ang isang tactical aerocamp vest na isang prototype na bulletproof vest na gawa sa hibla ng abaka. Ayon kay Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Executive Director Arnold Atienza, ito ay resulta ng pagtutulungan ng mga guro at estudyante mula sa De La Salle University at University of the Philippines. Ani ni Atienza, mahalaga ang gagawing pagsusuri upang matiyak na tunay ngang kayang sanggahin ng vest ang mga bala. Dagdag pa niya, sinasabing kaya nitong humarang ng .45 caliber at 9mm bullets. Alam niyo rin ba na ang Pilipinas ang pinakamalaking producer ng abaka sa buong mundo na nagbibigay ng halos 87% ng global supply? Tinatayang 200,000 pamilya din sa 56 probinsya ang umaasa sa abaka bilang kabuhayan. Ang probinsya ng Catanduanes sa Bicol Region ay kinikilala bilang abaka capital of the Philippines. Ginagamit din ng abaka hindi lang sa lubid at papel, kundi pati sa specialty products gaya ng tea bag, filter paper, barong, sinamay, at maging sa tradisyonal na abaka slippers sa Mindanao. Patunay ito na ang yaman ng Pilipinas mula sa likas na hibla ng abaka ay may malaking ambag hindi lang sa ating kultura at kabuhayan, kundi pati sa makabagong teknolohiya at seguridad ng bansa. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. We once again would like to thank you for being with us. And of course, to be of service to you sa pamamagitan po ng programang pangradyo that is Maunlad na Pilipino. Ito po ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At pagbati po sa aking dalawang kapatid, yung sumunod po sa akin, kambal po sila. Yun, sabi ko nga sa mga previous na mga years na binabati ko sila, kailangan maingat ako kung paano ko kinikwento na mayroon akong kapatid na kambal. Kasi madalas pong napapagkamalan na ako po yung may kakambal. Hindi po ako. Yung sumunod po sa akin, sila po yung kambal. At binabati ko sila ng advance happy birthday
birthday bukas, araw ng Linggo, August 24, sa aking mga mahal na bunsong kapatid. Dalawa sila, isang anakan ng aking nanay. Sina Jerry Paul Arsiaga at Reggie Joseph or Gegi Arsiaga. JP Arsiaga and Gegi Arsiaga. Ayun, maligayang pagbati sa inyong kaarawan. At kita-kits tayo soon. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 4, ika-4 na talata. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Mula po sa Department of Agriculture niyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ay may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Once again, hindi po mabubuo ang episode nito without the generous help always po na ating DZAS family. Thank you so much po. And of course, much gratitude po sa ating mga listeners. Kung wala po kayo, syempre, sino po makikinig sa ating programa. Kaya, thank you so much. At ingatan po tayo lagi ni Lord. We would love to see you again next Saturday sa ating susunod na episode. Of course, MNP time is Saturday, 5 to 6 in the morning. Nagsama po lahat ng aming katuwang sa programang ito, kabilang syempre si Binibining Ira Cruz. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga, nagsasabing, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.